Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sumundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating na ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ng mga taong ito?" Sinabi niya yon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, "Kahit na po halagang 200 salaping pilakan tinapay di sasapat para makakain sila ng tigkakaunti." Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito?" "Paupuin ninyo ang mga tao," sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo nga ang mga tao. Sa kanila ay may humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ng lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang." Ganoon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na sibada. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan." Napansin ni Jesus na lalapitan siya ng mga tao at pipilitin siyang gawing hari, kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na at wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagwa na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibaba ng tubig, papalapit sa bangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Tuwang-tuwa silang pinasakay si Jesus at kaagadang nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Kinabukasan, nakita ng mga taong naiwan sa dalampasigan na iisa lamang ang bangka na naroon. Nalaman nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad nang ang mga ito ay sumakay sa bangka dahil ang mga ito lamang ang umalis. Dumuting naman ang ilang bangka galing sa Tiberias at dumaong sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Kaya't nang makita nilang wala roon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, "Guro, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing na hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano pong dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos?" "Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus, "Ano pong himalang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin?" "Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila ay binigyan nila ng tinapay na galing sa langit." Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumababa mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan." Sumagot sila, "Ginoong, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito." Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngulit sinabi ko la sa inyo, nakita na ninyo ako, ngulit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama,
at hinding-hindi kong tataboy sa kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Ako'y bumababa mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nagbulong-bulungan ng mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, "Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Joseph? Kilala natin ang kanyang ama at ina. Paano ngayon masasabi niyang bumaba siya mula sa langit?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, "At silang lahat ay tuturuan ng Diyos." Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lumalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumababa mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumababa mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito, at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dito ay nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makakain natin? Sinabi ni Jesus, "Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inungin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama, at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayun din naman, ang sino mang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain yon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman." Sinabi ito ni Jesus sa sinagoga habang siya'y nagtuturo sa Capernaum. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito?" Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ng kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi sumasampalataya." Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makakaalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama." Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, "At kayo, gusto rin ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos."
Sumagot si Jesus, "Hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12? At ang isa sa inyo ay dyablo." Ang tinutukoy niya ay si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya na kabilang sa 12 ay magkakanulo sa kanya. Pagkatapos nito ay nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea dahil nais siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nalalapit na noon ang piyesta ng mga tolda, isa sa mga piyesta ng mga Hudyo, kaya't sinabi kay Jesus ng kanyang mga kapatid, "Bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo?" Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya ay maging tanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito, magpakilala ka na sa sanlibutan. Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala sa kanya. Sumagot si Jesus, "Hindi pa dumating ang aking panahon. Sa inyo'y maaari kahit anong panahon. Hindi kayo kapupuutan ng sanlibutan, ngunit ako'y kinapupuutan nila sapagkat pinapatotohanan kong masasama ang mga gawa nito. Kayo na lamang ang pumunta sa piyesta. Hindi ako pupunta sapagkat hindi pa dumating ang aking panahon." Pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay palihim na pumunta rin sa piyesta. Hinahanap siya roon ng mga Hudyo. "Nasaan kaya siya?" tanong nila. Pabulong na pinag-uusapan siya ng marami. "Siya ang mabuting tao," sabi ng ilan. "Hindi, inililigaw niya ang mga tao," sabi naman ng iba. Ngunit walang nanghangas magsalita ng hayagan tungkol sa kanya dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Nang kalagitnaan na ng piyesta, pumasok si Jesus sa templo at nagturo. Nagtaka ang mga Hudyo at naitanong nila, "Saan kaya nakakakuha ng karunungan ng taong ito, gayong hindi naman siya nakapag-aral?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Kung talagang nais ni numang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko'y mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko'y galing lamang sa akin. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niya ay naghahangad ng sariling karangalan. Ngunit ang taong naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya ay tapat at hindi nagsisinungaling. Hindi ba ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Bakit wala ni isa man sa inyong tumutupad nito? Bakit nais ninyo akong patayin?" Sumagot ang mga tao, "Sinasapian ka ng demonyo. Sino ba ang gustong pumatay sa iyo?" Sumagot si Jesus, "Isang bagay pa lamang ang ginawa ko'y nagtataka kayong lahat. Ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutuli, bagaman hindi ito nagmula sa kanya, kundi sa inyong mga ninuno, at ginagawa ninyo ito kahit araw ng pamamahinga. Kung tinutuli ang isang sanggol na lalaki kahit araw ng pamamahinga para masunod ang utos ni Moises, bakit kayo nagagalit sa akin dahil nagpagaling ako ng isang tao sa araw ng pamamahinga? Huwag kayong humatol batay sa anyo, kundi humatol kayo batay sa matuwid na pamantayan." Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong nais nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman alam na ng mga pinuno na siya nga ang Kristo. Ngunit pagdating ng Kristo ay walang makakaalam kung saan siya magmumula, subalit alam natin kung saan nagmula ang taong ito." Kaya't habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, sumigaw siya ng malakas, "Ako ba'y talagang kilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat-dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya kinakilala, ngunit nakikilala ko siya, sapagkat sa kanya ko nagmula at siya ang nagsugo sa akin." Nais na siyang dakpin ng ilang naroon, ngunit walang nanghangas sapagkat hindi pa dumating ang kanyang panahon. Marami sa mga tao ay naniwala sa kanya. Ang sabi nila, "Pagparito ng Kristo, gagawa ba siya ng mas marami pang himala higit sa mga ginawa ng taong ito?" Nakarating sa mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't inutusan nila ng mga punong pari ang ilang bantay sa templo na dakpin si Jesus. Sinabi ni Jesus, "Makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at babalik na ako sa nagsugo sa akin.
Hihanapin ninyo ako, ngunit hindi ninyo ako makikita, sapagkat hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Nag-usap-usap ang mga Hudyo. Saan kaya pupunta ang taong ito, hindi na raw natin siya makikita? Pupunta kaya siya sa ating mga kababayang napadpad sa lupa ng mga Griego upang magturo sa kanila? Ano kayang ibig niyang sabihin ng kanyang sinabing, hihanapin ninyo ako ngunit hindi ninyo ako makikita at hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko? Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng piyesta, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas, "Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso'y dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay." Ang tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ng espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Sinabi ng ilang nakarinig sa kanya, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin." Sabi ng iba, "Siya na nga ang Kristo." Ngulit may sumabi rin, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Kristo? Di ba hindi? Hindi ba sinasabi sa kasulatan na ang Kristo'y magmumula sa lipi ni David at ipanganganak sa Bethlehem na bayan ni David?" Nagkaroon ng pagkakabahabahagi ang mga tao dahil sa kanya. Gusto ng ibang dakpin siya, ngunit walang nanhangas maghuli sa kanya. Nang bumalik ang mga bantay ng templo, tinanong sila ng mga punong pari at ng mga pariseyo, "Bakit hindi ninyo dinalas ito?" Sumagot ang mga bantay, "Wala po kaming nakarinig na nagsalita ng tulad ng taong ito." "Pati ba kayo inalinlang na rin?" tanong ng mga pariseyo. "Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya?" Ang mga taong bayan na ito na walang nalalaman sa kautusan ay mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, ang pariseyong nagsadya kay Jesus noong una, at siya ay nagtanong, "Di ba't labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di mo na nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa?" Sumagot sila, Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang magmumula sa Galilea." Pagkatapos nito, umuwi na ang lahat. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan. At sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo?" Itinanong nila ito upang subukin siya, at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya't tumayo si Jesus at nagsalita, "Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Naasan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman." Sinabi sa kanya ng mga pariseyo, "Ikaw lang ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang katotohanan ng ganyang patotoo." Sumagot si Jesus, "Kung nagpapatotoo man ako tungkol sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggagaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggagalingan at ang aking pupuntahan. Humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. At humahatol man ako, tama ang aking paghatol,
sapagkat hindi ako nag-iisa sa aking paghatol, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang saksi. Nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili, at nagpapatotoo rin ang Ama na nagsugo sa akin. Siya itinanong nila, "Naasan ang iyong Ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking Ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo, sa may lalagyan ng mga alay. Ngulit walang nangahas na humili sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang takdang oras. Muling sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako'y aalis at hahanapin ninyo ako, ngulit hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan." Nag-usap-usap ang mga Hudyo. Magpapakamatay kaya siya kaya niya sinabing, "Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Kayo'y mula dito sa ibaba, ako'y mula sa itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ngunit ako ay hindi. Sinabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako ay ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan." "Sino ka nga ba talaga?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo noong simula pa lamang kung sino ako. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo at dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila naunawaan na ang Ama ang tinutukoy niya. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako ay ako nga. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinapasabi lamang ng Ama ang siyang sinasabi ko. At kasama ko ang nagsugo sa akin, at hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang kaikalulugod-lugod niya." Maraming nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Sumagot sila, "Kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang buhay, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo'y magiging tunay na malaya. Alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ng aking turo. Ang ginakita ko sa aking Ama ang siyang sinasaki ko sa inyo, at ang narinig ninyo sa inyong ama ang siyang namang ginagawa ninyo." Sumagot sina, "Si Abraham ang aming ama." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, gagawin ninyo sana ang ginawa niya. Sinasabi ko lamang ang katotohanan na narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Hindi ganon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginawa ng inyong ama." Sumagot sila, "Hindi kami mga anak sa labas, iisa ang aming Ama, ang Diyos." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, inibig sana ninyo ako sapagkat sa Diyos ako nanggagaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Di ba'y ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang aking turo? Ang dyablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo.
Sino sa inyo ang pwedeng magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo ay hindi mula sa Diyos. Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, "Hindi ba tama ang sinabi naming ikaw ay Samaritano at sinasapian ng demonyo?" Sumagot si Jesus, "Hindi ako sinasapian ng demonyo. Pinaparangalan ko ang aking Ama, ngulit ako'y nilalapastangan ninyo. Ako'y hindi naghahangad na ako'y parangalan. May isang nagsisikap na ako'y parangalan at siyang hahatol. Pakatandaan ninyo, ang tumutumpad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon ay natitiyak na naming sinasapian ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Ngumit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sinumang tumutumpad ng iyong aral. Mas magaling ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking Ama na sinasabi ninyong Diyos ninyo. Hindi ninyo siya kilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at tinutumpad ko ang kanyang salita." Natuwa ang inyong ama na si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita niya nga ito at siya'y nagalak. Dahil dito, ay sinabi sa kanya ng mga Hudyo, "Wala ka pang 50 taong gulang. Paano mo masasabing nakita mo na si Abraham?" Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na." Nagdampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya." Kailangang gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon, at pagbalik niya ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, "Hindi pa yan ang lalaking dating nakaupo at namamalimos?" Sumagot ang ilang, "Yan nga." Sabi naman ng iba, "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita ang dating bulag, "Ako nga po iyon." "Paano kang nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, 'Pumunta ka sa Siloe at maghilamos ka roon.' Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga, nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, kaya't sinabi niya sa kanila, "Pinahid niya ng putik ang aking mga mata. Ako'y naghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo,
Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong iyon, sapagkat hindi niya ipinapanggilingan araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan? At hindi sila magkaisa. Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag. At ikaw, ano namang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata? Isa siyang propeta, sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag na ngayon nakakakita na, kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Anong nangyari at nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kanilang mga magulang. Alam naming anak namin siya, at alam din naming siya ipinanganak na bulag. Ngunit hindi po namin alam kung anong nangyari at nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. Nasa hustong gulang na siya, makakapagsalita na siya para sa kanyang sarili. Ganito ang sinabi ng kanilang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Sapagkat pinagkaisa na ng mga Hudyo na ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Kristo ay ititiwalag sa sinagoga. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanilang mga magulang, siya'y nasa hustong gulang na, siya ang tanungin ninyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo, alam naming ang taong yun ay makasalanan. Sumagot siya, hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako ay dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagaling ang iyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya, sinabi ko na po sa inyo at ayaw niya man akong paniwalaan. Bakit gusto niyong marinig muli? Nais din ba ninyong maging alagad din niya? At siya'y nilait nila. Ikaw ang alagad niya. Kami ay mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diya kay Moises. Ngunit ang taong iyon, ni hindi namin alam kung saan siya nanggaling. Sumagot ang lalaki. Yan nga po ang nakapagtataka. Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling, gayong may pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngulit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Mula pa ng likhain ng mundo, ay wala tayong nabalitaang nakapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Walang mapupwedeng gawin ang taong iyon kung hindi siya mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak kang lubos na makasalanan, at ngayon nais mo pang kaming turuan. At siya'y nilait nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseyo, kaya't nang natagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po, Ginoo? Sabihin niyo sa akin, upang ako'y sumampalataya sa kanya. Nakita mo na siya. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at siya'y sinamba ni Jesus. Sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol, at nang sa gayon ay makakita ang mga bulag, at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon, at siya'y kanyang tinanong, ibig mo bang sabihing mga bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo'y nga ay bulag, hindi sana kayo hahatulang may sala. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, nananatili kayong may sala. Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngulit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila
At sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, mulit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito po upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niyang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, nagkabahabahagi muli ang mga Hudyo. Marami sa kanila ang nagsabi, "Sinasapian siya ng demonyo, nababaliw siya, bakit kayo nakikinig sa kanya?" Sinabi naman ng iba, "Hindi makakapagsalita ng ganoon ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ang demonyo ng bulag?" Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami paghihintain? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng maliwanag." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa akin sila ay lalang dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Marami akong ipinakita sa inyo mga mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sumagot ang mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya kami babatuhin, kundi dahil sa paglalaspasang mo sa Diyos. Sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang." Tumagon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo? Tinawag na Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayong nasasabing nilalaspasan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw man ninyong maniwala sa akin. Sa gayon, matitiyok ninyong nasa akin ng Ama at ako'y nasa Ama." Kaya tinangka na naman nilang dakpihin si Jesus, ngunit natakasan nila sila. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na dating pinagbabautismohan ni Juan.
Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, "Walang ginawang himala si Juan, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito." At dooy maraming sumampalataya kay Jesus.